Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagnilay-nilay sa salita ng Diyos dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa lumamig ang ating kape, sabay-sabay po natin pag-aaralan at pagninilay-nilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 4, versikulo 26 hanggang 34. Ito po ang babasahin sa ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Sabay-sabay po nating hingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos sa sama-samang pagdarasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Padala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gaya'y mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, naihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin mayahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasangan ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa dilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinhaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang ating pong Ebanghelyo ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos para sa ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Ang una kaagad na eksena sa ating babasahing Ebanghelyo ay ang pagkukwento ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. At ito ay kanyang inihalintulad sa isang taong naghasik ng binhi, natutulog, bumabangon, at yung kanyang inihasik na binhi ay lumalaki. Hindi niya alam kung paano. Huwag niyo pong iisipin na ang kaharian ng Diyos na pinapatungkulan dito ay palasyo. Hindi rin natin iniisip na ang kaharian ng Diyos na sinasabi natin Panginoon ay mga bonggang-bonggang kasuotan, mga hari, mga prinsipe, mga prinsesa at reyna. Ang sinasabi rito na kaharian ng Diyos ay ang paghahambing sa isang taong naghahasik. Alam niyo po, nung panahon natin Panginoon, pag sila'y nagtanim, isasaboy lang ang mga buto na pananim. At anong nangyayari pagkahasik? Ang sinabi natin Panginoon, araw at gabi. Yung naghasik, natutulog. Araw, gigising. Sa gabi, matutulog. At yung kanyang inihasik, hindi mo alam kung ano nangyayari. Sa ilalim ng lupa, siya'y tumutubo, pero hindi mo nakikita. Habang natutulog ka, tumutubo pa rin ang butong inihasik. Paggising nyo, tumutubo pa rin siya. At hindi niya alam kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Ngayon, inyo bang naisip na ito'y paghahalintulad? Kung ating maalaala, paghahalintulad sa kaharian ng Diyos, na ang kaharian nga ng Diyos ay hindi
palasyo. Ito'y isang pangyayari. Nangyayari ang kaharian ng Diyos. Ito'y hindi lamang mga nakikita ninyo sa kalendaryo na naglalakihang mga kastilyo at mga nagagandahang prinsesa. Ito'y isang pangyayari. Ngayon, ating tingnan pa ulit kung ano ibig sabihin pa nito. Ay di yung lupa, siya yung nagpapasibol. Yung unang nangyayari, usbong, tapos lalabas yung tangkay. Ito na yung pangyayaring sinasabi. Active, hindi passive. Naihitik ito at pag ito nagkaroon na ng bunga, ito'y aanihin. Yan ang sinasabi natin, Panginoon. Mula sa isang napaka-ordinaryong bagay, lumalaki at umuusbong ang kaharian ng Diyos. At hindi nyo na kailangang bantayan kasi ito'y kusang lumalaki at pagka ito'y hitik na, ito'y makukuhanan na ninyo ng mga bunga. Kaya nga, paghitik na ay tag-ani na. At yung tag-ani na yon ay kalimitan sa Biblia, yung bunga ay nangangahulugan ng mabubuting gawa. Yun ang kaharian ng Diyos na pag nakita ninyo ang mga batang nagingitian, ang mga gumagawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa, isang malamig na baso sa mga rider na uhaw na nagdala sa inyo ng inyong in-order, yun, doon sa mga kabutihang iyon, actively nakikita ninyo ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Moloney, ang ani ay resulta ng mapagpalang handog ng Diyos. The goodness that we do, that is coming from the Lord. Kahit na ano pang sabihin nyo na inyong pagsusumikap, lahat ng ito hindi mangyayari kung walang tulong ang ating Panginoon Diyos. Kaya ang paghahari ng Diyos ay isang pangyayari. In short, may nangyayari sa buhay natin na kung minsan iniisip natin na ito na lang ba ang buhay, paulit-ulit na lang ba, puro na lang ba kamalasan. Kung atin lang susundin ang ninanais ng Panginoon para sa mundo na Kanya nilikha, alam natin na ang mundong ito hindi na lang iniwan ng Diyos at hinayaan na lang. May nangyayari na maganda. At pangalawang beses na sinabi ni Jesus sa pamayahambing ang kaharian ng Diyos, ito'y parang isang butil ng mustasa, pinakamaliit sa lahat ng mga butil. Yan ang butil ng mustasa. Dati ako nasa Israel, kumuha ako ng isa, dinala ko dito, hindi ko lang may pakita sa inyo, talagang maliit. Yan na lang larawan, ito pinapakita ko sa inyo. Huwag niyong iisipin na yung mustasang sinasabi, ito yung mustasang alam natin. Mas malaki pa dyan yung sinasabi na mula sa isang maliit na butil, lalaki siya, lalabay, katulad nga na sinabi natin, Panginoon, na sa kasunod na versikulo, ito'y tinanim, lalago, lalaki, at ito'y yayabong dahil sa laki at sa pagkayabong, ang daming ibon na mamumugad dito. Gaano ba kalaki ang mustasang yan? Ayan. Nakita nyo? Ang laki niya. Kaya tuwan-tuwa ang mga ibon dyan para silang may condominium na kaagad. Mula yan sa isang maliit na butil. Ngayon, sa kanyang paglaki, ang daming nakikinabang. Ang kaharian ng Diyos ay ganon. Nasa maliliit na bagay, nasa pang-ordinaryong gawain natin, pero kapag tayo'y sumama doon sa pagyabong ng Spirit ng kaharian ng Diyos, hinayaan natin ang kabutihan natin sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Diyos, ay yumahabong, maraming makikinabang. At napapanibago nito ang buong mundo. Kaya nga maraming makikinabang, mga ibon sa impapawid. Pero ang pinag-usapan natin dito hindi lang ibon, pero yung mga taong kasama natin, pati na rin ang buong mundo na ating kinabibilangan. Meron din namang tayong pakinabang kapag tayo nagbagong buhay at gumawa ng kabutihan. May pakinabang tayo sa hindi lang sa makapwa natin tao, pero sa buong kalikasan. Kung lang isang maliliit na bagay ba, unti-unti natin gagawin. Yung bang hindi natin nahayaan na ating kotse na magbuga ng masasamang usok, maiitim na usok, maliliit na bagay. Pero yan ang nagiging dahilan ng pagbabago at pagkakaligtas ng buong sandaigdigan. At binanggit nga sa kahulinan ng versikulo, patuloy na nangangaral ang ating Panginoong Hesus, kaya ang gamit niya ay talinghaga. Yun sa Ingles ay parables.
Bakit ba ginagamitan ng ating Panginoon ng talinghaga ang mga tao? Para maintindihan. Tayo rin naman, di ba? Nais natin na yung nagpapaliwanag na salita ng Diyos, maraming examples. Kasi mas naiiwan sa ating isipan kapag yung pinapaliwanag na konsepto, hindi na concept nga kaya ang hirap maunawaan kung hindi natin isasalarawan. Kaya yan natin Panginoon. Hindi lang niya sinabi na ang kaharian ng Diyos ay yumayabong, pero gumamit siya ng halimbawa ng halaman at saka ng butil. Meron nga pala akong halaman dito. Itong halaman na ito, hindi kong itinandila sa tabi ng kwarto ko pero hindi ko naman malaman kung paano ito nabubuhay. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nakita ko na andun siya. Kaya sa ating pagising sa umaga, sa ating pagtulog sa gabi, gawin natin ang nararapat sa paghahasik ng ating pananampalataya. Huwag na nating iisipin na ito pang ginagawa ko'y mabuti o hindi. Kung ang aking pag-iisip nasa kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo magpapasibol ng lahat na ating mabubuting gawain. Ganyan din naman ang ginawa ng mga apostol noong una Narinig nila ang Panginoon. Nung sila na ang nakatakdang mangaral, nangaral din sila sa kanilang salita at sa kanilang buhay. Sa Ebanghelyo nga at sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, ang tawag nila at paghahambing sa isang taong masunurin sa Diyos at sa kanyang salita ay isang malaking puno. Katunayan nga, ganyan talaga ang isang tao na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos at gumagawa sa kanyang salita. Yung nakita ninyo, para siyang isang mayabong na puno na lalo na sa init ng panahon natin, tayong lahat ay nakikinabang sa mga halamang ganyang kalalaki sa pagsilong natin sa kainitan ng panahon. Di ba may pakinabang? Makakita kayo ng isang punong malabay, parang gaan ang inyong pakiramdam. Tayo naman ang mga Pilipino ay nagdiriwang sa ating pananampalataya. Mahilig tayo sa mga kapistahan. Magandang mga bagay yan. Pero yung pagyabong ating pananampalataya nasa mga pang-araw-araw na buhay. Yung kasama nating pamilya, yung nakikinig tayo sa kwentuhan at nagpapatawad sa isa't isa. Yung bang gumagalang tayo sa ating mga magulang at sa mga nakatatanda. Yung mga pang-araw-araw natin na binubuhay. Ito yung mga umuusbong ang bunga ng mga gawain na ating inihahasik, mabubuting gawa. Kaya nga nung tayo nagdiwang ng kalayaan natin, kalayaan saan? Hindi lang sa mapagpanupil ng mga puwersa na laban sa atin. Pero higit sa lahat, sana tayo maging malaya sa kamay ng mga kasalanan. Kaya nga, ayon sa Salmo, sa mga awit, Kabanata 72, versikulo 14, kahit tumanda na, nananatiling lunti at sariwa. Paano ba tayo nananatiling sariwa at luntian kahit matanda na? Sa paggawa ng mabubuting bagay na iniatas sa atin ng Panginoon. Sapagkat kapag nangyari yan, unti-unting lumalabay, kumakalat ang paghahari ng Diyos. Proud to be Catholics? And so, pasalamatan ng ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng kaunting oras na ito na pag-aaral ng kanyang salita, samantala narito mga panalangin, mga tanong para sa mas lalong pagpapalalim ng ating mga binasa. Paano ko pa mapapalago ang aking pananampalatayang Katoliko? Luntian at sariwa pa ba ang aking buhay sa kasalukuyan? Ang aking bang pananampalataya ay hinog sa pilit? Mula sa pananalita ni Santa Teresa de Jesus, hindi tayo pinipilit ni Kristo. Tinatanggap niya lang kung anong ibinibigay natin sa Kanya. Pasalamatan natin ng ating Panginoon sa pagdarasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang kape. Hanggang sa susunod, enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po sa inyong lahat. And stay good.